Sa gitna ng alon at hangin ng barangay San Isidro, ako si Kaloy, isang mangingisda, kasama ang aking matatalik na kaibigan na si Lando. Sa tuwing sumisikat ang araw, kami naglalayag sa piling ng dagat na tila ba nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng karaniwang hirap ng buhay. Isang umaga, habang ang dagat ay kalmado, kami ay naglayag upang mangisda. Hindi namin inaasahan ang mga magaganap sa araw na iyon. Nagsimula kami sa karaniwan naming ruta. Si Lando ay laging may dalang ngiti kahit pa sa hirap ng buhay. Kaloy, sabi niya, ano kaya ang hatid ng dagat sa atin ngayon? Nagbiro ako na sana'y mas maraming isda kaysa sa dati. Ngunit ang totoo, sa kabila ng aming mga biro, alam namin ang hirap na dala ng pamumuhay bilang mangingisda. Ang dagat ay hindi laging mapagbigay. Habang kami nasa kalagitnaan ng dagat, napansin namin ang kakaibang galaw ng mga isda. Tila may kakaibang puwersa ang humihila sa amin. Sa aming pagtingin sa mga lambat, puno ito ng mga isda nang hindi namin inaasahan. Ang mga isda ay nag-uumapaw, halos hindi namin maiaahon ang lambat sa sobrang bigat. Sa bawat paghilahod, nararamdaman ko ang pagod na bumalot sa aming mga katawan, ngunit ang saya sa aming mga puso ay hindi maikakaila. Sa wakas, Kaloy, sigaw ni Lando. Ito na ang biyaya na matagalin na nating inaasam. Ngunit sa likod ng saya, may kaba sa aming mga puso. Ano ang gagawin namin sa ganitong dami ng isda? Naupo kami sa bangka, pinag-iisipan ang aming susunod na hakbang. Sa dami ng isda, hindi namin ito kayang iuwi lahat. Sa gitna ng aming pag-iisip, naisip namin ang aming barangay na madalas kapos sa pagkain. Nagdesisyon kami. Ang huli naming ito'y ibabahagi sa buong barangay. Alam namin ang hirap ng buhay ng mga tao sa aming paligid, kaya't nais naming maging bahagi ng solusyon kahit sa simpleng paraan. Sa pagdating namin sa Pampang, ang mga tao ay nagtaka sa dami ng isda sa aming bangka. Anong milagro ito? Tanong ng ilan. Ipinahayag namin ang aming plano at sila'y nagalak. Ngunit sa likod ng pagdiriwang, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Habang ang mga tao ay nag-aabang sa pamamahagi ng isda, may isang taong lumapit sa amin. Siya'y pamilyar ngunit tila may dalang lihim na hindi ko mawari. Kaloy, Lando, sabi niya, may kailangan kayong malaman. Sa tono ng kanyang boses, nagkaroon kami ng kaba. Ano ang kanyang sasabihin? Habang abala kami sa pamamahagi ng isda, hindi namin maiwasang isipin ang kanyang mga salita. Sa likod ng saya ng barangay, may misteryo na tila nagbabadya. Ano ang lihim na dala ng taong ito at paano nito maaapektuhan ang aming ginawa? Ang araw ay nagsimulang magkubli sa likod ng mga ulap. Nag-iwan ng mapusyaw na kahel na liwanag sa abot tanaw. Sa mga oras na ito, kami ni Ramon ay abala sa pag-aayos ng aming bangka. Nag-uusap tungkol sa mga nangyari noong umaga. Nakangiti pa rin siya habang binabalikan ang mga kaganapan. Hindi ko maalis sa isipan ang kasayahan sa mga mukha ng mga taga-barangay nang ibahagi namin sa kanila ang huli. Alam mo, Pedro, sabi ni Ramon habang sinisiyasat ang lambat, hindi ko inakala na darating ang araw na makakahuli tayo ng ganito karami. Tumango ako, iniisip ang tila milagrosong pangyayari. Parang isang biyaya mula sa dagat, sagot ko, habang pinapahid ang pawis sa noo. Sa kabila ng pagod, ang kagalakan sa aming mga puso ay tila walang kapantay. Nang dumating kami kanina sa Pampang, ang balita ng aming huli ay mabilis na kumalat. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga matatanda ay nakangiti, at ang bawat tahanan ay tila nagkaroon ng panibagong pag-asa. Sa kabila ng mga pagsubok na dulot ng tagtuyot at kakulangan sa pagkain, ang aming huli ay nagbigay sa kanila ng dahilan upang muling magsama-sama. Nagpatuloy kami sa aming gawain, ngunit ang pakiramdam ng mga alon na patuloy na humahampas sa bangka ay tila nagdadala ng mensahe. Minsan, ang dagat ay hindi lamang nagbibigay ng mga isda.
Nagdadala rin ito ng mga kwento at aral kung paano ang simpleng pagkilos ng pagbabahagi ay nag-uugnay sa mga tao. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin ko ang paglapit ni Mang Juan, ang kapitan ng barangay. May dala siyang isang maliit na balot na para bang may mahalagang mensahe. Pedro, Ramon, bungad ni Mang Juan, nais kong iparating ang pasasalamat ng buong barangay sa inyo. Dahil sa inyong kabutihan, nagkaroon kami ng pagkakataong magsama-sama at magdiwang. May mensahe din akong hatid. Nagkatinginan kami ni Ramon, may halong pag-aalala at pananabik. Ano kaya ang maaaring mensahe ni Mang Juan? Bilang pasasalamat, nais namin kayong anyayahan sa isang munting salusalo mamayang gabi sa plaza. Ngunit higit pa rito, may natuklasan kami sa inyong huli. May isang kakaibang isda na hindi namin narinig o nakita dati. Sa kanyang pagbukas ng balot, tumambad sa amin ang isang maliit na isda, makulay at tila kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang isdang ito ay hindi karaniwan sa aming karagatan. Iba ang hugis at kulay nito, parang isang likha mula sa alamat. Hindi namin alam kung saan ito nanggaling, ngunit tila may kakaibang mensahe itong dala. Marami sa mga matatanda ang nagsasabing ito ay isang palatandaan ng pagbabago o pagsubok. Patuloy ni Mang Juan, may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin ni Ramon. Ano kaya ang ibig sabihin ng kakaibang isdang ito? Sa aming pagkakaalam, ang dagat ay puno ng misteryo. Ngunit ang ganitong klasing isda ay tila may dalang misteryo na lampas pa sa aming pagkaintindi. Sa aming pag-iisip, naalala ko ang kwento ng mga matatanda tungkol sa isdang liwanag. Isang alamat tungkol sa isda na lumilitaw lamang tuwing may malaking pagbabago o panganib na darating. Ang isdang ito, ayon sa kwento, ay nagdadala ng mensahe mula sa mga sinaunang mangingisda, isang babala at paalala na dapat magkaisa ang barangay. Pedro, ano sa tingin mo? Tanong ni Ramon, may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko alam ang dapat kong isagot. Ang paglitaw ng isdang ito ay tila isang mensahe na kailangan naming pag-isipan. Sa kabila ng saya na dulot ng aming huli, ang paglitaw ng kakaibang isda ay nag-iwan ng tanong sa aming isipan. Ano ang susunod na mangyayari? Habang ang araw ay tuluyang lumubog, kami ni Ramon ay naglakad pabalik sa aming tahanan. Dala ang bigat ng mga tanong. Sa gabi, sa salu-salo, nagtipon ang mga tao, nagdiwang at nag-usap. Ngunit sa kabila ng saya, ang usapan tungkol sa isda ay hindi maiwasan. Para sa ilan, ito ay isang palatandaan ng pag-asa at pagbabago. Para sa iba, isang babala na may paparating na pagsubok. Ang gabing iyon ay puno ng kagalakan at pag-aalala. Sa kabila ng saya, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa aming isipan. Ano ang ibig sabihin ng paglitaw ng isdang liwanag? Sa pag-uusap namin ni Ramon, isang bagay ang malinaw. Ang dagat ay may mensahe at kailangan naming alamin kung ano ito bago pa man maging huli ang lahat. Dahil sa mga kaganapan sa aming munting barangay, tila kami nabalot ng isang panibagong pag-asa. Ako'y si Ben, isa sa 2 mangingisda na nagbahagi ng aming huli sa buong komunidad. Kasama ko si Thomas, ang aking matalik na kaibigan, sa pagsisikap na muling buhayin ang diwa ng pagkakaisa sa aming pamayanan. Nagsimula ang lahat ng kami nakatagpo ng swerte sa gitna ng dagat. Ang aming mga lambat ay puno ng isda, mga huli na tila isang biyaya mula sa kalangitan. Sa unay inisip naming dalawa na ibenta ang mga ito sa palengke, ngunit sa isang iglap, nagkaroon kami ng ideya na maaaring magbago ng lahat. Ben, bakit hindi natin ibahagi ang huli sa barangay? Tanong ni Thomas habang kami naglalayag pabalik sa dalampasigan. Hindi ko alam kung ano ang tumulak sa kanya upang ipahayag ito, ngunit ang kanyang mga salita ay tila may dalang liwanag sa aking puso. Oo, tama ka, Tomas, tugon ko.
ang dami ng huli natin ay sobra-sobra para sa atin. Maraming pamilya ang nangangailangan nito para sa kanilang hapunan. Sa aming pagbalik, ipinahayag namin ang aming balak sa mga taga-barangay. Sa unay, nag-alinlangan sila, ngunit nang makita nila ang dami ng isda, unti-unti silang naengganyo at natuwa. Nagkaroon ng kasiyahan sa dalampasigan kung saan ang bawat pamilya ay nagtipon upang makakuha ng kanilang bahagi. Ngunit sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang katanungan ang patuloy na bumabagabag sa aking isipan. Ano ang kapalit ng aming pagkakawanggawa? Sa aming pagsusumikap na magbigay, hindi rin namin maiwasang magtanong kung ano ang magiging bunga nito sa amin. Hindi nagtagal, ang mga tao ay nagsimulang bumuo ng isang bagong samahan sa barangay, a cooperative na nakatuon sa pagtutulungan para sa mga mangingisda. Ang aming simpleng gawain ay naging inspirasyon para sa iba upang magkaisa at magtulungan. Nagsimula kami sa pag-aayos ng mga bangka, pagtuturo sa mga kabataan ng tamang pangingisda, at pagbuo ng mga makabagong pamamaraan upang mapanatili ang kalikasan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tawag ang dumating sa bahay ni Thomas mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito at sa kabilang linya ay isang boses na mahina ngunit puno ng determinasyon. Magandang araw, Tomas. Nais kong makipagkita sa inyo ni Ben tungkol sa inyong ginawa. May alok ako sa inyo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang tawag na iyon ay nagdulot ng isang kakaibang kaba sa aking dibdib. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang pakay? Nagpasya kaming magkita sa isang maliit na kainan sa tabi ng dagat. Sa araw ng aming tagpuan, habang kami ni Thomas ay naglalakad papunta sa kainan, ang hangin ay tila may dalang lamig na hindi pangkaraniwan. Pagdating namin doon, isang matandang lalaki ang nag-aabang sa amin. Siya'y nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Ako si Mang Arturo, pakilala niya. Isa akong dating mangingisda, ngunit ngayon isa na akong negosyante. Ang kanyang mga salita ay punong-puno ng kwento at karanasan. Ipinahayag niya ang kanyang hangarin na maging bahagi ng aming komunidad at isulong ang aming layunin. Nais kong tulungan kayong dalawa upang palawakin ang inyong ginagawa. Maraming tao ang nangangailangan ng ating tulong, hindi lang sa inyong barangay, kundi sa buong bayan. Habang kami nakikinig, isang damdamin ng pag-aalinlangan at pananabik ang bumalot sa akin. Ang alok ni Mang Arturo ay tila isang magandang pagkakataon, ngunit sa likod nito'y may mga tanong na naglalaro. Ano ang kapalit ng kanyang alok? Ano ang magiging implikasyon nito sa aming simpleng pamumuhay? Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang mga ngiti ng mga bata sa barangay, ang kasiyahan ng mga pamilya, at ang espiritu ng pagkakaisa na nabuo sa aming munting komunidad. Marahil ito na ang simula ng mas malawak na pagbabago, isang hakbang na magdadala sa amin sa mas malaking laban para sa kabutihan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang alingawngaw ng dagat ay tila may sinasabi, isang babala, isang paalala na sa likod ng bawat alon ay may lihim na hindi pa natutuklasan. Sa pagpasok namin sa bagong yugto ng aming kwento, isang tanong ang patuloy na bumabalot sa akin. Ano ang tunay na intensyon ni Mang Arturo at paano nito mababago ang aming landas? Ang araw ay nagising na tila may ngiti. Ang liwanag ay dumampi sa bawat sulok ng aming munting barangay. Ako si Lando, isa sa mangingisda na matagal nang bumabalikwas sa hampas ng alon ng buhay sa dagat. Kasama ko si Ben, ang aking matalik na kaibigan, sa pagsalunga sa bawat pagsubok na dala ng karagatan. Ngayong umaga, wala kaming ibang iniisip kundi ang magbigay ng biyaya sa aming komunidad. Pagkaraang pag-isipan ng plano, sabay kaming nagpunta sa dalampasigan. Ang aming bangka na tila isang matandang saksi sa aming mga pangarap
ay naghihintay sa amin. Araw-araw naming nilalakbay ang dagat, ngunit ang araw na ito ay kakaiba. Ang aming huli ay hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa buong barangay. Ben, handa ka na ba? Tanong ko habang sinisilip ang mga lambat na nakatali sa gilid ng bangka. Oo, Lando, pero iniisip ko kung paano natin maipapamahagi ito ng maayos. Sagot niya habang iniayos ang kanyang sombrero na pananggalang sa init ng araw. Habang papalayo ang bangka mula sa pampang, dama ko ang kasabikan na pumapasok sa aking puso. Sa tuwing sumasampa kami sa bangka, ang dagat ay nagiging isang misteryosong kaibigan, puno ng mga lihim na handang ipahayag sa tamang panahon. Ngunit sa tuwing iniisip ko ang aming gagawin, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Paano kung hindi sapat ang aming mahuli? Paano kung may mangyaring hindi inaasahan? Naputol ang aking pag-iisip nang biglang sumigaw si Ben. Lando, tingnan mo, ang dami ng isda. Sa aming harapan, ang tubig ay tila kumukulo sa dami ng isda. Hindi ka panipaniwala ang tanawing ito. Ang mga isda ay nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng araw, nag-aanyaya sa amin na sila'y hulihin. Agad naming inihagis ang aming lambat at sa bawat hatak, puno ito ng mga isdang tila kusang pumapasok. Ang huli ay hindi pangkaraniwan. Para kaming nanalo sa isang laro ng kapalaran. Sa loob ng ilang oras, ang bangka ay puno na ng mga isda. Hindi ko mapigilan ang nangiti sa aking labi. Ang Diyos ay tunay na hindi nagkukulang sa mga taong marunong magbigay. Nang umuwi kami sa barangay, ang balita ay mabilis na kumalat. Ang mga tao ay nagsidatingan, bawat isa ay may dalang saya at pasasalamat. Ang mga bata ay tumatakbo-takbo. Ang mga matatanda ay nagkukwento ng kanilang mga karanasan sa dagat. Ang huli namin ay naging simbolo ng pagkakaisa at pag-asa. Nagpasya kaming ilagay ang mga isda sa gitna ng plaza kung saan maaaring kumuha ang bawat pamilya. Hindi ko malilimutan ang mga ngiti ng mga tao habang pumipili ng isda. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Sa simpleng paraan, naging daan kami ni Ben para pag-isahin ang komunidad, kahit sa sandaling ito lamang. Habang ang araw ay unti-unting lumubog, nagtipon-tipon kami sa plaza. Ang mga tao ay nagbahagi ng kanilang mga saloobin. Isa si Mang Cardo, ang pinakamatandang mangingisda sa barangay, ang nagsalita. Hindi ko akalaing makikita ko pa ang ganitong pagkakaisa sa ating lugar. Salamat sa inyo, Lando at Ben. Naway patuloy tayong maging inspirasyon sa isa't isa. Hindi ko maiwasang mapaluha sa mga sinabi ni Mang Cardo. Ang simpleng hakbang na ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa aming mga puso. Ngunit sa likod ng kasiyahan, may isang pangamba na bumabalot sa akin. Sa isang sulok ng plaza, napansin ko ang isang lalaking nakaitim na jacket, palihim na nagmamasid sa amin. Hindi siya taga-barangay. Ang kanyang presensya ay tila isang banta, isang anino sa likod ng liwanag ng araw. Sino siya? Ano ang kanyang pakay? Habang unti-unting naglaho ang liwanag ng araw, ang gabi ay nagsimula ng maghahari. Kasabay nito, ang kaba sa aking dibdib ay hindi maalis. Ang pagdiriwang ay nagpatuloy, ngunit ang aking isip ay patuloy na nagtatanong. Ano ang nagbabadyang panganib na dala ng estrangherong ito? Sa mga oras ng saya, isang misteryo ang bumabalot sa aming barangay. Ang alon ng pagbabago ay nagsimula na, ngunit hindi namin alam kung ano ang mga susunod na hakbang. Sa gitna ng pagkakaisa, isang hamon ang nagkukubli sa likod ng anino. Sa susunod na kabanata, makikita namin kung paano namin haharapin ang bagong pagsubok na ito. Sa kabila ng mga hamon na aming hinarap sa dagat, ang aming huli ay naging simbolo ng pag-asa para sa buong barangay. Ako si Nilo, isa sa 2 mangingisda na, sa kabila ng aming simpleng pamumuhay, ay nagkaroon ng pagkakataong magbahagi ng biyaya sa aming mga kababayan.
kasama ang aking kaibigan at kapwa mangingisda na si Rodel. Ang huli naming isda ay naging daan upang ang barangay ay magkaisa at magdiwang. Simula nang magbahagi kami ng aming huli, naramdaman namin ang pag-angat ng espiritu ng bawat isa sa barangay. Ang mga ngiti ng mga bata, ang pasasalamat ng matatanda, at ang mga kwentuhan sa paligid ng apoy tuwing gabi ay nagpatatag ng aming loob. Hindi lamang kami mangingisda, kami ay naging mga tagapagdala ng pag-asa at inspirasyon. Ngunit hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Isang umaga habang kami ni Rodel ay naghahanda para sa panibagong paglalayag, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa aming dampa. Si Mang Ernesto, ang kapitan ng barangay, ay may daladalang masamang balita. May balita siya tungkol sa paparating na bagyo na tila ba'y mas malakas kaysa dati. Nilo, Rodel, bungad ni Mang Ernesto, mukhang kailangan nating maghanda. Ang mga ulat ng panahon ay nagsasabing may paparating na bagyo. Kailangan nating tiyakin na ligtas ang lahat. Agad kaming kinabahan ni Rodel. Ang dagat na dati kalmado at nagbibigay ng biyaya ay biglang nagmistulang isang panganib. Ngunit sa kabila ng takot, alam naming hindi kami maaaring magpadala sa pangamba. Kailangan naming kumilos. Sa aming simpleng barangay, ang bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Kami ni Rodel ay nagpasya na gamitin ang aming bangka upang tulungan ang mga pamilya na nasa mas delikadong bahagi ng baybayin. Hindi lamang ito para sa amin, kundi para sa lahat na umaasa sa dagat para sa kanilang kabuhayan. Ang aming pagkakaisa ang naging kalasag sa paparating na unos. Habang kami naglalayag, napansin namin ang pagtaas ng alon. Ang hangin ay nagsimulang humuni ng malakas, tila ba nananakot. Ngunit sa halip na magpatalo, ang aming determinasyon ay lalong tumibay. Sa bawat hampas ng alon sa aming bangka, naramdaman ko ang tibay ng aming pagkakaibigan ni Rodel. Sama-sama naming hinarap ang mga pagsubok, hindi lamang bilang magkaibigan kundi bilang mga kapatid sa barangay. Nang makabalik kami sa Pampang, sinalubong kami ng mga kababayan na puno ng pag-aalala. Ngunit sa kabila ng panganib, dala namin ang pag-asa na kailanman ay hindi dapat mawala. Kaya natin to, sabi ko habang nakatingin sa lahat. Basta't magkakasama tayo, walang bagyo na makakapagpabagsak sa atin. Ang mga araw bago dumating ang bagyo ay puno ng paghahanda. Sama-sama kaming nag-ayos ng mga tahanan, nagtulungan sa pag-iimbak ng pagkain at nagplano para sa kaligtasan ng lahat. Ang dating pagkakawatak-watak ay napalitan ng pagkakaisa. Ang aming barangay ay naging isang pugad ng pagtutulungan at pagdadamayan. Sa gitna ng aming paghahanda, isang misteryosong tao ang dumating sa aming barangay. Siya ay si Aling Norma, isang matandang babae na halos hindi namin nakikilala. Siya ay nagdala ng isang sako ng bigas na sinasabing mula sa isang mahiwagang pinagmulan. Ang mga kuwento tungkol sa kanya ay tila ba galing sa alamat na siya ay may kakayahang magbigay ng biyaya sa mga nangangailangan. Ako'y nandito upang tumulong, sabi ni Aling Norma habang nakangiti. Ang bagyong ito ay hindi lamang pagsubok, kundi pagkakataon para sa bawat isa na ipakita ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Ang kanyang presensya ay tila ba nagbigay ng bagong pag-asa sa aming lahat. Ngunit sa likod ng kanyang nangiti at kabaitan, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Sino ba talaga si Aling Norma? Bakit siya dumating sa oras ng aming pangangailangan? Ang mga tanong na ito ay naglalaro sa aking isipan, ngunit naisip ko na marahil ang sagot ay darating sa tamang panahon. Habang patuloy ang aming paghahanda, ang bagyo ay unti-unting lumalapit. Sa bawat araw na lumilipas, ang aming mga puso ay puno ng pag-asa at takot. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang aming pagdedesisyon na manatiling magkasama, handang harapin ang unos ng sama-sama. Sa kabila ng lahat, isang bagay ang malinaw.
Ang dagat ay hindi lamang nagbibigay ng isda, kundi ng mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at pagkakaisa. Ngunit sa likod ng bawat alon, may mga lihim na naghihintay na mabunyag. Sino nga ba si Aling Norma? Ano ang daladala niyang misteryo? Ang mga tanong na ito ang magbubukas ng panibagong kabanata sa aming kwento. Sa gitna ng aming munting barangay, ang bawat araw ay tila isang pagdiriwang ng buhay. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa tabi ng dalampasigan. Ang mga nanay ay abala sa kanilang mga gawain at ang mga tatay ay hindi nagkukulang sa kwento ng kanilang mga huli. Sa kabila ng mga pagsubok, ang aming maliit na komunidad ay palaging nagkakaisa, lalo na sa mga oras ng pangangailangan. Ako si Andres at kasama ko si Pedro, ang aking matalik na kaibigan at kapwa mangingisda. Kami ay naging magkaibigan mula pa noong kami ay mga paslit. At sa bawat hampas ng alon, sa bawat tahimik na gabi sa laot, kami ay magkasamang naglalakbay. Ang dagat ang aming tahanan at ang kanyang yaman ang aming kabuhayan. Isang araw, matapos ang mahabang oras ng pangingisda, kami nagulat sa aming mga nasilo. Hindi kami makapaniwala sa dami ng huli, isang biyaya na hindi namin inaasahan. Ang aming bangka ay halos lumubog sa bigat ng mga isda. Alam naming hindi namin ito kayang ubusin ng kami lamang, kaya't nagdesisyon kami ni Pedro na ibahagi ito sa buong barangay. Ang balita ng aming masaganang huli ay mabilis na kumalat. Ang lahat ay nagtipon sa tabing dagat, dala ang kani-kanilang mga lalagyan. Ang saya sa kanilang mga mukha ay hindi maipaliwanag at ang pasasalamat ay nag-uumapaw. Sa bawat pagpunta ng mga tao sa amin, nararamdaman ko ang init ng pagkakaisa, ang diwa ng komunidad na matagal nang naging lakas namin. Habang abala kami ni Pedro sa pamamahagi, napansin ko ang kakaibang tingin ni Pedro. Parang may bumabagabag sa kanya, isang bagay na hindi ko mawari. Pilit kong inaalam kung ano ang gumugulo sa kanyang isip, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Kinagabihan, habang kami nagpapahinga sa tabi ng ilaw ng lampara, hindi ko naiwasang magtanong, Pedro, may problema ba? Parang may iniisip ka. Nagulat siya sa aking tanong. Tila nag-aalangan kung sasabihin ba ang nasa loob niya. Andres, simula niya, may isang bagay akong gustong sabihin sa iyo. Isang bagay na matagal ko nang iniisip. Tumigil ang kanyang mga salita at sa loob ng ilang segundo, tila bumagal ang oras. Ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig ay nagbigay ng kaba sa aking dibdib. Ano yon, Pedro? Alam mong maaari mo akong kausapin kahit tungkol saan. Napabuntong hininga siya. May lihim ako, Andres, isang lihim na maaaring magbago ng lahat. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin, ngunit sa bawat pintig ng aking puso, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang mga salitang hindi pa binibitawan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na pinapakalma ang aking sarili. Matagal na kitang kinikilala, kaibigan. Alam kong mapagkakatiwalaan kita. Ngunit may isang bahagi ng aking pagkatao na hindi mo alam. Tumigil siya, tila nag-iisip kung paano itutuloy ang kanyang mga salita. Ako ay hindi tunay na mangingisda. Nagulat ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi tunay na mangingisda? Ngunit lagi kaming magkasama sa dagat, magkasama sa bawat pagsubok. Ano ang ibig mong sabihin, Pedro? Tanong ko, puno ng pagkalito. Ang totoo, ako ay tagapagmana ng isang malaking negosyo sa Maynila. Ang pagiging mangingisda ay isang bahagi ng aking pagkatao na pinili kong yakapin, ngunit hindi ito ang aking tunay na mundo. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang kahirapan sa pagtanggap ng kanyang katotohanan. Natahimik ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. Ang kaibigang matagal ko nang kasama,
ay may lihim na hindi ko kailanman inasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang kanyang sinseridad. Pedro, bakit mo ito itinago sa akin? Tanong ko, puno ng pangunawa. Takot ako, Andres. Takot akong mawala ang pagkakaibigan natin. Ang pagiging mangingisda ang nagbigay sa akin ng tunay na kaligayahan, ng tunay na pakikipagkapwa-tao. Ayokong mawala iyon. Sa mga salitang iyon, naintindihan ko ang kanyang pinagdaraanan. Ang kanyang takot ay hindi isang pagkukunwari, kundi isang pagnanasa na mapanatili ang kanyang tunay na sarili. Pedro, ang pagkakaibigan natin ay higit pa sa kung sino ka. Ang mahalaga ay ang pagiging totoo mo sa iyong sarili at sa iyong mga kaibigan. Sa gitna ng aming pag-uusap, biglang may narinig kaming sigaw mula sa labas. Isang sigaw na puno ng takot at pangamba. Nagmamadali kaming tumakbo palabas at doon namin nakita ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Ang mga tao ay nagkakagulo at sa malayo, nakita namin ang isang malaking bangka na paparating, tila puno ng bumabagabag na balita. Ang mga ilaw nito ay kumukutitap sa dilim at ang mga tao ay nag-uumpukan, nagmamasid sa kung anong maaaring mangyari. Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam kong ang susunod na kabanata ay puno ng mga tanong, ng mga pagsubok na dapat naming harapin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong si Pedro ay kasama ko, handang harapin ang bawat alon, bawat pagsubok na darating. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas namin sa laot, hindi ko maitatangging ang dagat ay tila isang kaibigan na sa kabila ng kanyang mga lihim ay nagbibigay din ng biyaya sa mga tapat na nangangailangan. Ako si Lino, isa sa 2 mangingisda na sa araw na ito ay handang magbahagi ng aming huli sa buong barangay. Kasama ko si Berto, ang aking matalik na kaibigan na sa bawat hampas ng alon ay palaging nasa likod ko, laging handang tumulong at sumuporta. Kaninang umaga, bago pa man sumikat ang araw, ay naroon na kami sa dalampasigan. Bitbit ang aming mga lambat at umaasa sa magandang huli. Sa aming paglalayag, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Nasa likod ng aking isipan ang responsibilidad na dala ng aming plano, ang makapagbigay ng saya at ngiti sa aming mga kabarangay. Ang hamon na ito ay hindi basta-basta, ngunit pinalakas kami ng aming tiwala sa isa't isa at ng paniniwala na ang dagat ay magiging mapagbigay sa araw na ito. Habang binabaybay namin ang malawak na dagat, napansin kong tila kakaiba ang pakiramdam ko. Hindi ito dulot ng takot o pag-aalala, kundi isang uri ng kasabikan na tila may magandang mangyayari. Maya-maya pa'y naramdaman namin ang biglaang pagbigat ng lambat. Si Berto, nakatabi ko sa bangka, ay nagliwanag ang mukha habang sabik na hinila ang lambat pataas. Lino, tingnan mo ito. Sigaw niya, puno ng saya ang tinig. Pag-angat ng lambat, bumungad sa amin ang hindi inaasahang dami ng isda. Iba't ibang uri mula sa mga bangus, tilapia, hanggang sa mga alimango at hipon ang nag-uumapaw sa lambat. Hindi ko maipaliwanag ang ligaya na naramdaman ko. Alam ko na ang aming pangarap na makapagbigay sa buong barangay ay hindi na lamang pangarap. Ito ay isa ng realidad. Sa kabila ng tagumpay, hindi ko maiwasang isipin kung paano namin haharapin ang susunod na hakbang. Ang dami ng isda ay higit pa sa inaasahan namin at ang pagdadala nito sa Pampang ay isang malaking hamon. Ngunit sa tulong ni Berto na hindi kailanman nawala ng lakas ng loob, unti-unti naming nailipat ang huli sa bangka. Habang patuloy kami sa aming gawain, naramdaman kong tila may mga mata na nakamasid sa amin. Pagdating namin sa Pampang, nagulat kami sa dami ng tao na nag-aabang. Ang balita ng aming magandang huli ay mabilis na kumalat sa barangay at lahat ay nagtipon upang masaksihan ang aming pagdating. Ang mga bata ay nagtatatakbo, ang mga matatanda ay nag-uusap, at bawat isa ay may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ng saya na nag-uumapaw sa aking puso.
Sa isang iglap, ang aming simpleng pangarap ay naging isang kaganapan na nagbigay saya sa lahat. Habang abala kami sa pamamahagi ng isda, naramdaman ko ang isang pamilyar na tapik sa aking balikat. Si Berto, na ngayon ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, ay tumingin sa akin ng may halong kaba at excitement. Lino, may kailangan kang makita, sabi niya habang hinahatak ako papalayo sa karamihan. Dinala niya ako sa likod ng aming bangka, kung saan isang kahon ang nakatago sa ilalim ng mga lambat. Nang buksan ko ito, bumunga doon sa akin ang isang kumpol ng mga perlas na kumikinang sa sikat ng araw. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon, pero alam kong ito ay isang pambihirang biyaya. Ang mga perlas ay tila simbolo ng dagat na nagpasalamat sa aming kagandahang loob at pagmamahal sa komunidad. Habang hawak ko ang mga perlas, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Tinanong ko si Berto kung ano ang gagawin namin sa mga ito. Sa kanyang mga mata ay nababasa ko ang parehong tanong. Ang mga perlas na ito ay maaaring magbago ng aming buhay. Ngunit alam kong mas malaki ang magagawa nito kung ibabahagi namin ang yaman sa barangay. Sa gitna ng aming pag-uusap, may isang bulong. Ang hangin na tila nagpapaalala sa amin ng aming misyon. Ang mga perlas na ito ay hindi lamang para sa amin. Ito ay isang regalo na dapat ipamahagi tulad ng aming mga huli. Sa kabila ng saya na dulot nito, alam kong may mas malalim pang dahilan kung bakit napunta ito sa aming mga kamay. Ngunit bago pa man namin makapagdesisyon, isang grupo ng mga estranghero ang dumating, nagtataka sa aming natuklasan. Ang kanilang mga intensyon ay hindi namin alam at sa sandaling iyon, ramdam ko ang pag-aalala na bumalot sa amin. Ano ang kanilang pakay? Paano namin haharapin ang bagong hamon na ito? Ang mga katanungan ay naglalaro sa aking isipan at alam kong ang susunod na hakbang ay magtatakda ng direksyon ng aming kwento. Sa likod ng saya at biyaya, isang bagong kabanata ang nagbabadya, puno ng misteryo at hindi inaasahang hamon. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano ang mas nakakabigla, ang mga pangyayari noong araw na iyon o ang damdaming bumalot sa akin habang nagmamasid sa bawat ngiti, bawat palakpak at bawat yakap ng mga taong bumubuo sa aming maliit na barangay. Ako si Lando, isa sa dalawang mangingisda na minsang sinubok ng dagat. Ngunit sa araw na ito, tila kami ang sinubok ng mas malalim pang bagay, ang puso ng tao. Noong umaga, habang kami ni Ruben ay nag-aayos ng aming lambat, hindi namin inaasahan ang kakaibang kislap ng tubig dagat. Parang may mahiwagang enerhiya ang alon, malakas ngunit banayad, na tila may sinasabi sa amin, "Ruben, nararamdaman mo ba to? Parang may kakaiba sa dagat ngayon." Tanong ko sa kanya. Tumango siya habang nakatingin sa abot dagat. Ang mga mata niya punong-puno ng pag-aasam, ngunit may halong kaba. Oo, Lando. Pero ang tanong, kaya ba nating harapin kung ano man ang dala nito? Sagot niya habang hinigpitan ang pagkakatali ng lambat. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may bigat ang bawat salita niya. Sumakay kami sa bangka, dala ang aming simpleng pag-asa na makakahuli ng sapat para sa aming pamilya. Wala kaming ideya na ang araw na iyon ang magbabago sa takbo ng aming buhay at ng buong barangay. Sa kalagitnaan ng dagat, nang ibinaba namin ang lambat, biglang bumigat ito ng hindi pangkaraniwan. "Ruben, ano to? Parang hindi normal." Sigaw ko habang pilit naming hinila ang lambat. Ang mga mata ni Ruben ay nanlaki at pareho naming naramdaman ang kakaibang kaba at pananabik. Pag-ahon ng lambat, halos hindi kami makapaniwala. Ang huli namin ay hindi lang maraming isda, ito na ang pinakamalaki naming nahuli sa buong buhay namin. Hindi lang ito sapat para sa aming pamilya, sapat ito para sa buong barangay. Lando, ano to? Himala ba? Tanong ni Ruben, halos hindi makapagsalita mula sa gulat. Tumango lang ako, hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Pero sa likod ng tuwa,
May bumalot na responsibilidad sa aming dalawa. Sa pagbabalik namin sa Pampang, nagtipon ang mga tao. Lahat ng mata ay nakatuon sa aming bangka, sa lambat na punong-puno ng biyaya mula sa dagat. Hindi namin kayang itago ang aming huli, hindi sa ganitong klaseng pagkakataon. Nararamdaman ko ang bigat ng pasya sa puso ko. Tumingin ako kay Ruben at sa isang simpleng tango, alam kong pareho kami ng iniisip. Mga kababayan, ang huli namin ngayon ay hindi para sa amin lang. Ito'y para sa ating lahat. Para sa barangay, sigaw ni Ruben, ang boses niya umaalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng tapang, pero ang mga salita niya ay parang alon na bumalot sa bawat isa. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay nagkaisa. Ang saya na naramdaman nila ay nagbigay sa akin ng kaba, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa lalim ng responsibilidad na dala namin. Ang huling iyon ay naging sagot sa gutom ng barangay. Pinaghati-hatian ng bawat pamilya ang isda at kahit ang mga hindi namin kadugo ay tila naging kapamilya sa araw na iyon. Ang mga bata ay tumatakbo, ang mga matatanda ay nagdarasal, at ang mga kabataan ay nagtutulong-tulong sa pagluluto. Ang amoy ng sariwang isda at ang tawanan ng mga tao ay napuno ang buong lugar. Ngunit hindi doon nagtapos ang kwento. Habang nagmamasid kami ni Ruben sa kasiyahan ng lahat, may isang matandang lalaki na lumapit sa amin. Hindi namin siya kilala, pero ang mga mata niya ay puno ng lalim, tila may alam siya na hindi pa namin nauunawaan. Lando, Ruben, sabi niya, ang boses niya malalim ngunit banayad. Ang biyayang ito ay hindi aksidente. Pero tandaan ninyo, ang dagat ay may mga lihim na hindi lahat dapat tuklasin. Napatingin kami sa isa't isa, gulat sa bigat ng kanyang sinabi. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Isko? Tanong ni Ruben, ang boses niya nanginginig. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya ay may halong lungkot. Ang dagat ay nagbibigay, pero nagbabawi rin. Ingatan ninyo ang ginawa ninyo ngayon dahil hindi palaging ganito ang mangyayari. Bago pa namin siya maitanong pa, tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan kaming magkaibigan sa gitna ng kasiyahan at isang tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Ano ang ibig niyang sabihin? Ang biyayang ito ba ay may kapalit o ang dagat ay may nais na iparating sa amin na hindi pa namin nauunawaan? Habang patuloy ang pagdiriwang ng barangay, kami ni Ruben ay nanatili sa gilid, tahimik na nag-iisip. Ang saya sa paligid ay hindi maitatanggi, pero ang mga salitang iniwan ni Mang Isko ay parang anino na bumabalot sa amin. Sa gabing iyon, habang nakatingin kami sa dagat, pareho naming naramdaman ang alon, ng hindi lang tubig, kundi ng pagbabago. Ang tanong ay ito, handa ba kami sa susunod na bahagi ng kwento? Mula sa simula ng araw, ang dagat ay tila may kakaibang sigla. Ang alon ay mahinahon, ngunit may kapangyarihang magdala ng pagbabago sa aming munting barangay. Ako si Pedro, isa sa dalawang mangingisda na palaging umaasa sa biyaya ng dagat. Kasama ko si Andres, ang aking matalik na kaibigan at kapwa mangingisda, na katulad ko ay may pusong handang magbahagi sa iba. Maaga pa lang ay nagpasya kaming maglayag upang mangisda. Ang hangin ay may dalang malamig na simoy na tila bumubulong ng bagong simula. Ang bangka namin ay luma na ngunit sapat para makatawid sa mga alon na dati tila nakakatakot. Ngunit sa araw na ito, ang dagat ay tila kalmado, nagbibigay daan sa aming paglalakbay. Habang naglalayag, napansin ko ang kakaibang kinang sa tubig. Para bang may lihim na nakatago sa ilalim ng mga alon, isang biyayang naghihintay na matuklasan. Napatingin ako kay Andres at sa mga mata niya ay nakita ko ang parehong pag-asa na nararamdaman ko. Ang dagat na ito ay hindi lamang mapagbigay ng pagkain kundi ng mga pagkakataon. Sa pag-ikot ng oras, ang aming mga lambat ay nagsimulang mapuno ng isda.
Hindi kami makapaniwala sa dami ng huli namin. Parang isang regalo mula sa kalangitan, ang mga isda ay nag-aalab sa sikat ng araw, tila nagkukwento ng kanilang paglalakbay at pagsuko sa aming mga lambat. Ngunit sa kabila ng kasiyahang dulot ng masaganang huli, alam namin na ito ay may mas malalim na dahilan. Habang patuloy kaming nangingisda, naisip ko ang aming munting barangay. Ang mga tao doon ay palaging nagkukulang sa pagkain, lalo na sa mga panahong ang dagat ay nagiging maramot. Ang mga bata ay umaasang makatikim ng sariwang isda, at ang mga matatanda ay palaging nagdarasal para sa biyaya. Alam namin na ang huli naming ito ay hindi para sa amin lamang. Ito ay para sa lahat ng nangangailangan. Nang kami ay bumalik sa Pampang, ang araw ay nagsisimulang magtago sa likod ng mga bundok, nagbibigay daan sa malamig na gabi. Ngunit ang aming mga puso ay nag-aalab sa init ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang aming bangka ay puno ng isda at kami ni Andres ay nagpasya na ibahagi ito sa buong barangay. Ito ay isang desisyon na hindi namin pinag-isipan ng matagal sapagkat alam namin na ito ang tama. Sa pagdating namin sa barangay, ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagtataka sa dami ng huli namin. Ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga matatanda ay nag-aalay ng pasasalamat, at ang mga kabataan ay nag-aambag ng kanilang lakas upang tulungan kaming magbahagi. Ang gabi ay napuno ng tawanan, kwentuhan at pagkakaisa. Ang aming simpleng munting pamayanan ay naging isang puok ng pag-asa at pag-ibig. Habang ang mga tao ay abala sa pagkuha ng kanilang bahagi, si Andres ay lumapit sa akin. "Pedro," sabi niya, ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Hindi ba't napakabilis ng mga pangyayari? Parang may kakaiba sa dagat ngayon." Napaisip ako sa kanyang sinabi. Totoo, ang dagat ay tila may lihim na nais ipahayag. Ngunit sa aming kasiyahan at pagkakaisa, ang mga tanong na iyon ay tila naisantabi. Ngunit sa likod ng aming isipan, ang pag-aalinlangan ay nag-uumpisa ng lumitaw. Sa huling bahagi ng gabi, habang ang mga tao ay nagsisimulang mag-uwian, isang matandang babae ang lumapit sa amin. Siya si Lola Berta, kilala sa barangay bilang isang albularyo at may malalim na koneksyon sa kalikasan. "Pedro, Andres," bulong niya, "may nararamdaman akong kakaiba sa dagat. Parang ito ay nagbabala ng isang bagay." Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo at ang kanyang mga salita ay tila may bigat na hindi namin maipaliwanag. Ang saya ng gabi ay biglang nabalot ng pag-aalala. Ano ang ibig sabihin ni Lola Berta? Ano ang dala ng alon ng dagat sa amin? Habang kami ay nag-uusap, biglang lumitaw ang isang liwanag mula sa dagat. Isang liwanag na tila nag-aanyaya, ngunit may bahid ng panganib. Sa gitna ng liwanag, isang anino ang unti-unting lumilitaw. Isang anino na magpapabago sa aming pananaw sa dagat. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot at pagtataka. Kami ni Andres ay napatingin sa isa't isa, puno ng tanong kung ano ang susunod na mangyayari. Ang alo ng dagat ay nagdala ng huli para sa buong barangay, ngunit tila may mas malalim na mensahe itong nais iparating. Sa kabila ng saya at pagkakaisa, ang gabi ay nagwakas sa isang palaisipan. Ano ang dala ng liwanag na iyon? Ano ang kahulugan ng anino sa gitna ng dagat? Sa aming puso ay nanatili ang pag-asa, ngunit sa aming isipan ay nagsimula ang isang bagong kwento na puno ng misteryo at paghahanap sa katotohanan. Sa unang sinag ng araw, ang pag-aspas ng hangin ay tila musika sa aking pandinig habang kami ni Lando ay papalapit sa dagat. Bitbit ang aming mga lambat na tila ba may sariling kwento ng tagumpay at kabiguan. Sa bawat tapak namin sa maalong buhangin, dama ko ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot sa dagat, kundi sa kung ano ang maaari naming makuha mula sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ang dagat ay naging saksi sa aming pagsusumikap.
sa mga alon ng aming buhay na minsang payapa, minsang magulo. Masaya ako na kasama kita ngayon, Karene, sabi ni Lando habang tinutulungan akong isalansa ng lambat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito kung wala ka. Ngumiti ako kahit na ang pag-aalala ay bumabalot sa akin. Ang dagat ay may sariling paraan ng pagtuturo sa atin, Lando. Hindi natin kailangang matakot. Mabilis naming isinakay ang bangka at nagsimula kaming maglayag. Ang alon ay tila nakikipaglaro sa amin. Minsang kalmado, minsang nagbabanta. Sa bawat buga ng hangin, dama ko ang presensya ng mga ninuno naming mangingisda na para bang nagbibigay sila ng gabay mula sa malawak na kalangitan. Habang lumalalim ang aming paglalakbay, napansin ko ang kakaibang paggalaw ng alon. Para bang may ibang enerhiyang bumabalot sa dagat. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na tila bumabagtas sa pagitan ng pag-asa at pangamba. Pinilit kong iwaksi ang pag-aalinlangan, ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ito. Isang bulong ng dagat na tila nagbabanta ng isang hindi inaasahang pangyayari. Karene, tingnan mo, sigaw ni Lando na ikinagulat ko. Sa di kalayuan, ang tubig ay tila kumukulo, isang tanda ng saganang huli na matagal na naming inaasam. Sa kabila ng lahat, ang kagalakan ay pumutok sa aking dibdib. Mabilis naming inihagis ang lambat at sa bawat paghila namin, naramdaman ko ang bigat ng tagumpay. Ang lambat na minsang walang laman, ngayon ay puno ng iba't ibang klase ng isda. Isang biyaya na hindi namin inaasahan, isang regalo mula sa dagat na tila ba nagsasabi na ang aming mga pagsusumikap ay nagbunga. Habang unti-unti naming isinasakay ang huli sa bangka, dama ko ang saya sa aming puso. Ang barangay ay tiyak na magagalak sa aming dala. Sa tuwing uuwi kami na may ganitong huli, ang mga ngiti ng mga bata at ang pasasalamat ng mga matatanda ay nagiging inspirasyon para sa aming patuloy na pagsisikap. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, naroon pa rin ang pag-aalinlangan. Ang dagat ay tila may sinasabi, isang bulong na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Habang patuloy kaming naglalayag pabalik sa Pampang, hindi ko maiwasang mapansin ang pagtaas ng alon na tila nagbabadya ng paparating na unos. Lando, bilisan natin. Mukhang may paparating na bagyo, sabi ko. Ang kaba ay bumabalot sa aking tinig. Pinilit naming bumilis, ngunit ang alon ay patuloy na lumalaki. Ang hangin ay lumalakas. Sa bawat hampas ng tubig, dama ko ang takot na unti-unting bumabalot sa akin. Ang dagat ay tila nagbabanta, isang paalala na sa kabila ng kanyang kagandahan, siya ay may kapangyarihang hindi namin kayang sukatin. Habang patuloy kaming nakikipagbuno sa alon, isang malakas na hampas ang nagpaikot sa aming bangka. Bumagsak kami sa tubig, ang lambat ay unti-unting lumubog kasama ang aming huli. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang malamig na yakap ng dagat. Isang yakap na tila ba nag-aanyaya sa amin na magpahinga sa kanyang kalaliman. Sa gitna ng pagkalunod, narinig ko ang sigaw ni Lando. Isang sigaw ng pag-asa. Karene, kapit lang, kaya natin ito. At sa kabila ng lahat, sa gitna ng panganib, ang aming pagkakaibigan ay naging gabay. Sa kabila ng alon, sa kabila ng takot, kami ay patuloy na lumaban, kumapit sa bawat patak ng pag-asa na maaaring makuha mula sa dagat. Ngunit sa gitna ng lahat, isang tanong ang bumalot sa akin. Ano ang sinasabi ng dagat? Ano ang kanyang babala na hindi ko pa lubos na nauunawaan? At sa gitna ng pagkalunod, sa gitna ng panganib, isang liwanag ang sumalubong sa amin, isang liwanag mula sa malayo, na tila ba nag-aanyaya, nagtatanong, ano ang tunay na kapalaran namin sa gitna ng dagat na ito? Ang sagot ay nasa hangin, nasa alon, nasa dagat. Naghihintay na kami ay makinig sa kanyang kwento. Sa bawat hampas ng alon sa bangka, dama ko ang lamig ng hangin na tila sumasalamin sa mga nararamdaman ko.
Kasama ko si Berto, ang matalik kong kaibigan at kapwa mangingisda na matagal ko nang kasama sa dagat. Sa kabila ng aming mga ngiti at kwentuhan, may bahagi ng aking puso na puno ng kaba. Hindi ko mawari kung bakit. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang mahuli namin ang napakaraming isda, sapat upang mapakain ang buong barangay. Napuno ng saya at pasasalamat ang aming mga puso nang makita namin ang mga ngiti ng aming mga kababayan. Sa araw na iyon, natutunan namin ang tunay na kahulugan ng pagbabahagi at pagkakaisa. Ngunit sa pagkakataong ito, tila may ibang pakiramdam na bumabalot sa akin. Pare, parang tahimik ka yata ngayon, puna ni Berto habang iniaayos niya ang lambat. May iniisip ka ba? Umiling ako at sinikap ng ngumiti. Wala ito, Berto. Siguro pagod lang sa magdamag na pangingisda. Ngumiti siya pabalik at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Subalit sa kabila ng kanyang ngiti, nararamdaman kong may kapareho rin siyang kaba. Habang hinihintay naming mapuno ang aming lambat ng huli, hindi ko mapigilang magmuni-muni sa mga nangyari noon. Naisip ko kung paano kami nagsimula ni Berto sa simpleng pangingisda. Sa bawat pag-ahon namin ng bangka, palaging may dalang pag-asa, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa buong komunidad. Natutunan naming hindi sukatin ang kasaganaan sa dami ng huli, kundi sa damdamin ng pagkakaisa na naidudulot nito. Hoy Juan, tawag ni Berto, sabay turo sa dagat. Parang may kakaiba sa tubig. Tignan mo. Agad kong sinilip ang kanyang tinuturo. Tama nga siya, may kakaibang kinang na tila nagmumula sa ilalim ng dagat. Parang may kung anong bagay na kumikislap sa ilalim, umaakit sa aming dalawa na lapitan ito. Baka may nakabaon na kayamanan diyan, pabirong sabi ni Berto, ngunit kita ko rin ang interes sa kanyang mga mata. Sinagwan namin papalapit sa kinang na iyon. Habang lumalapit kami, mas lumilinaw ang hugis ng bagay na nasa ilalim. Parang isang malaking baul na gawa sa kahoy at bakal. Binalot kami ng pananabik at pagtataka. Berto, tingin mo, ano kaya yan? Tanong ko habang hinahanda ang lambat. Hindi ko alam, pero tila mahirap itong palampasin. Sagot niya, sabay lingon sa akin. Subukan nating iahon. Sa pagkakaisa, inihulog namin ang lambat at sinikap na iahon ang misteryosong bagay mula sa ilalim ng dagat. Habang dahan-dahan itong umaangat, dama ko ang bigat hindi lamang ng aming pinapasan, kundi ng mga posibilidad na maaaring dala nito. Nang sa wakas ay naiahon namin ito sa bangka, pareho kaming napaluhod sa pagod ngunit puno ng pag-asa. Nakita namin na ito ay isang lumang baul, tila nagmula pa sa panahon ng ating mga ninuno. Ang kahoy nito'y kinain na ng panahon, ngunit ang mga bakal na sulok ay matibay pa rin. Berto, sa tingin mo, dapat ba natin itong buksan? Tanong ko habang tinatapik ang takip ng baul. Bakit hindi? Baka may sorpresa itong dala para sa atin at sa ating barangay, sagot niya. Dahan-dahan naming binuksan ang baul. Sa loob nito, tumambad ang mga lumang dokumento at ilang piraso ng alahas na tila yari sa ginto at pilak. Hindi namin inaasahan ang aming nakita. Parang biglang bumagal ang oras at wala kaming ibang nagawa kundi ang magtaka kung ano ang kahulugan ng mga ito. Juan, anong gagawin natin dito? Tanong ni Berto na tila naguguluhan rin. Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong ang mga dokumento at alahas na ito ay maaaring magdala ng malaking pagbabago hindi lamang sa amin, kundi sa buong barangay. Ngunit paano namin ito hahawakan ng tama? Sa gitna ng pag-aalinlangan, naalala ko ang mga ngiti ng aming mga kababayan nang huli naming ibahagi ang aming huli. Ang mga taong nagtulungan at nagkaisa dahil sa simpleng kabutihang loob. Siguro, ito rin ay isang pagkakataon na dapat naming ibahagi. Ngunit bago pa man kami makapagdesisyon, biglang may lumitaw na bangka sa di kalayuan. 3 lalaking hindi pamilyar sa amin ang nakasakay dito at tila papalapit sila sa amin. Berto, sino kaya ang mga yon?
Tanong ko habang pinagmamasdan ang papalapit ng mga tao. Hindi ko alam, Juan, pero mukhang hindi sila dito taga-barangay. Sagot niya, sabay kuha ng isang kahoy na pamalo sa aming bangka. Nang malapit na sila, isa sa mga lalaki ang sumigaw, "Kayo na ang bahala sa baul na yan. Hindi na namin ito kailangan. Pero ingat kayo, may mas malalim na kwento sa likod niyan." Hindi namin alam kung dapat ba kaming matakot o mas lalo pang maging interesado. Ang kanilang mga salita ay tila isang babala at paanyaya sa mundo ng di kilalang misteryo. Sa pag-alis ng mga estranghero, naiwan kaming nag-iisip at puno ng katanungan. Anong kwento ang dala ng baul na ito? At paano nito mababago ang aming buhay at ang buong barangay?